Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Sasamahan po natin ang Tatay Apostol, ang lingkod ng Diyos. Sa Revelation may pamagat na, "You are God's property." In the book of Colossians, chapter 1, verse 27. Colossians 1:27. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. And this is the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Verse 28, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. In the last verse, verse 29, to this end I also labor, striving according to His working, which works in me mightily. Lumipat po tayo in the book of 1 Corinthians 6, verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Meaning to say, living in you, whom you have from God, and you are not your own. Verse 20, for you were bought at a price. For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, nandito po yung revelation sa mga binasa natin kung paano po tayo masisecure sa Lord, may stable, masasatisfied, at the same time, ay mananatiling ligtas hanggang bumaba ang ating Panginoong Jesucristo. At ano po yung revelation na yon? That we are God's property. Na tayo po'y pag-aari ng Diyos. We are not, or you are not your own. You are God's property. God owns you. You are God's precious, priceless possession. Paano po tayo naging pag-aari ng Diyos? Number 1, by creation, sa pamamagitan po ng paglalang. Sabi po ng Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31, lahat po na nakikita natin sa kalawakan, sa kalupaan, sa katubigan, lahat po ay nilikha at nilalang ng Diyos. Kaya nga po ang introduction po ng Genesis 1:1 ay ito. In the beginning, sa salita pong Hebrew, berit, the law of the first, in the beginning, God, Elohim, created, do you hear that? Created the heavens and the earth. So wala pong ibang creator kundi ang Diyos. At kung sino po ang creator, siya po yung owner ng lahat ng kanyang kinreate. Siya po yung owner, possessor ng lahat ng kanyang nilikha at nilalang. Ang pagkakaiba lang po sa lahat ng nilikha at nilalang ng Diyos, ng mga bagay sa kalangitan, sa kalupaan at katubigan, ang mga ito po ay nilikha sa pamamagitan po ng spoken word. At makikita natin in Genesis chapter 1, verse 3, verse 6, verse 9, 11, 14, 20, and 24. Through the spoken word. At lahat po ng sinabi niya ay kaagad lumitaw o lumabas. So pagpapakita na yung salita po ng Diyos ay masyadong makapangyarihan. Wala po siyang binigkas na salita na hindi po lumabas. Everything out of nothing came into existence. So, ang ibig pong sabihin, yung spoken word na binitiwan ng Diyos has the power and the ability to create something that don't exist. To bring something into existence that don't exist before. From nothing to something. Pero pagdating po sa tao, sa ating lahat,
Hindi po ganun ang ginawa niya. Lovingly, tenderly, compassionately, kinrate niya po tayo perfectly, alinsunod sa kanyang anyo at wangis. Hindi po sa pamamagitan ng salita, kundi tayo po'y kanya pong nililok. Mula po tayo sa alabok. Ito pong alabok na ito'y inanihan niya po ng isang tao. At pagkatapos po'y dinala niya sa kanyang nostril at ito po'y hiningihan niya ng kanyang hininga at ito pong taong ito'y naging buhay na kaluluwa or became a living soul. Yun po tayo. Kaya tayo po'y pag-aari niya by creation. So meaning to say, we don't exist in the world or came into being to the world in our own. No. Ang Diyos po ang may gawa. Mula sa atin po mga ninuno, sa ating mga magulang, sa atin, at kung tayo po'y nagkapamilya na, pababa po sa kanila. Nalimitaw po tayo rito, naging God's precious, priceless creation because God created us in His image and likeness. He created us male and female. So dalawa lamang po ang nilikha ng Diyos na tao sa mundo, lalaki at babae. At kung meron man pong lumihis po ng identity, nagkaroon po ng sexual perversion, at nagpalit po ng kasarian, sila po may gawa noon, hindi po ang Diyos. Dahil dalawa lang po ang nilikha niya, lalaki at babae. Kaya nga po pag pinag-usapan po natin ang alam pong klaseng marriage, no? Either siya po ay civil, siya po ay biblical marriage, ang ikinakasal po ay lalaki at babae. Wala na pong iba. Dahil kung ang ikakasal po ay hindi lalaki at babae, hindi po kasal yun. Ang tawag puro na ay rebellion against God, abomination sa mata ng Diyos, blasphemy against God. At siya po ay great immorality. Second, He owns us by preservation. Ang sabi po ng Ecclesiastes 7:20, lahat po ng tao from the beginning nagkasala. Nung magkasala po si Adam at si Eve, pumasok na po ang sin sa buong mundo at siya po ay nagdala po ng iba't ibang mga sakit at karamdaman. At kung bakit iba't iba po ang mga sakit at karamdamang pumasok sa mundo kasi iba-iba po yung mga kasalanang ginawa ng mga tao sa mundo. Kaya yung uri po ng kamatayan ay iba-iba rin. Meron pong namamatay sa terorismo, komunismo, meron pong namamatay sa cancer, iba po ay prostrate, iba po ay atake sa puso, iba po ay high blood, iba po ay leukemia, iba po ay myoma, iba po ay aksidente, iba po ay bangungot, iba't ibang klase ng kamatayan. Hindi po pare-parehas. Dahil iba't iba po yung ginawang kasalanan ng mga tao. Kaya na magkasalat si Adam at si Eve, ang buong mundo po ay nailagay sa kontrol ni Satan, kaya ang naghari po ay kasalanan at lahat po ng naipanganak magmula ng time ni Adam at ni Eve, were sinners by choice and by nature. Naging mga makasalanan sa pamamagitan po ng kalikasan at tatawag nga puro na simple nature at desisyong magkasala. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi na po tanong kung siya po ay malaki o maliit, mahabang ginawa o bago pa lang, ang issue po kasi ron ay yung nature ng tao. So simple. At yun po isang reason bakit nilupig po ng Diyos ang lahat ng tao ng panahon ni Noah dahil talamak na po ang kanyang kasalanan. Meron pong violence ng time na at ang tawag po dyan ay sexual violence. No, ibang klase pong violence. Kasi pag sinabing violence, ang tot kaagad natin, ito po ay armed violence, armed struggle, no? Ito po ay protest, ito po ay war, ito ay terrorism, ito po ay sedition, ito po ay anarchy. Pero ito po ay sexual violence. A different kind of violence that is so abominable, so repugnant and malignant in the eyes of God. At dahil tayo po ay nasa kasalanan, then wala tayong patutungan kundi kamatayan. Yun po ang sabi ng Romans 3:10-18. Wala pong naghahanap sa Diyos, walang matuwid, lahat po ay Panginoon ng sarili niya, lahat po ay nagkasala. At ang sabi po ng Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namamatay po ang tao na nagkakasala, siya po ay nakakaranas ng
Physical death, spiritual death, and eternal death. O pwede rin po natin unahin po yung spiritual death, and then physical death, and then eternal death. Amen. Yun po yung kalagayan natin noon. Pero ito po yung amazing dito, ito po yung kamangha-mangha rito. Hanggang ngayon po, buhay pa po tayo. Dapat noon pa tayo nangamatay. Kasi talamak po yung kasalanan natin. Iba po sa inyo, maaaring ang edad ngayon ay 70 plus o maybe 80 plus. Tagal nila pong nabubuhay sa mundong ito. Iba naman po ay lesser po yung age. But regardless of age, lahat nga po ay nagkasala. Walang exempted, lahat po ay dapat mamatay. Pero hanggang ngayon, buhay pa po tayo. Bakit po? Dahil pinireserve po tayo ng Diyos. Sa gitna po ng ating pagiging sinners, pagiging rebelde, masawain, pagiging lapastangan sa Diyos, iningatan niya pa rin tayo. Pinireserve. Kagaya po, limbawa, ang buhay ni tatay, ilang ulit na po ko nabingit sa kamatayan, hindi lamang po 5 beses sa akin pong understanding. Talaga po, mamamatay ako. Pero hindi naman po ako namatay. Iningatan ako ng Diyos. Kasi nga may plano siya sa life ko. Yan po ang tawag doon. He owns us by preservation. Pinakita niya na siya yung may-ari sa atin, pinireserve niya po ang buhay natin. Taas po yung dalawang kamay na nakakaunawa po noon. Kaya nga wala po tayong pwedeng ipagyabang na nabubuhay tayo sa mundong ito na para bang ang reason po yung talino natin, reliyon ng isang tao, rebulto niya, kasi may kamag-anak siyang papa, pare, pastor, ministro, obispo, at siya po'y kilalang politiko, siya po'y awardee, siya po ay prominenteng tao, siya po'y milyonaryo at bilyonaryo. Ay hindi naman po yun nakakapag-alis sa impyerno eh. Hindi yun nakakapaghugas ng kasalanan at hindi yun nakakapag-ingat ng buhay. At hindi po yun buhay. Bahagi ng buhay pero hindi siya buhay. At wala siyang assurance na kahit meron ka nun, meron ka ng kinabubuhay at ang totoong kapayapaan, kagalakan at kahulugan ng buhay ay dala-dala mo na. Number 3, He owns us by redemption. Amen. So ito na, naligtas tayo. Paano tayo naligtas? Someone redeem us. Sino po yung nag-redeem sa atin? Si Jesus. Paano niya po tayo ni-redeem o tinubos? Ayun, binayaran niya yung marami nating kasalanan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Amen. His blood was shed, Romans 5:8-9. Ayun yung binasa natin, 1 Corinthians 6:19-20. Yung kanyang dugo po na malinis, walang kasalanan, perpektong malinis na buhos para bayaran ng kasalanan natin. Bakit kinakailangan na mabuhos ang dugo ng Panginoon? Bakit yun po yung kaparaan in-apply ng God the Father? Bakit hindi ibang kaparaanan? Ito po ang sagot. Hebrew 9:23, kasi kung wala pong pagbubuhos ng dugo, walang katubusan ng kasalanan. It must be through the blood. Kung inyo pong makikita sa Old Testament na magkasalat si Adam at si Eve, ang ginawa nila ay kumuha po ng dahon ng igos o fig tree, binalabal sa katawan nila, hindi tinanggap ng Diyos. Good works po nila yun eh. Yun po ang religion sa panahon natin ngayon. Nagumagawa siya ng sarili niyang laws, regulation, dogma, doctrine para maligtas. Hindi tinatanggap ng Diyos yun. There is only one way for everyone to be saved, and that is through Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way singular, the truth and the life. And no one will come to the Father without me. John 11:25-26, I am singular, the resurrection and the life. He who believes in me will not die, and when they die, they will live again. I am the light of the world, singular. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. John 8:12. Yung ikalawa po ay John 11:25-26. Kaya ang paraan ng Diyos para iligtas ang lahat ay si Jesus lang.
Acts 4:12, tanging pangalan niya lang inilagay sa ilalim ng silong ng langit, na sukat ikaligtas ng sangkatauhan. Wala nang iba. Siya lamang po ang Diyos na nagkatawang tao. Hindi po naging tao, nagkatawang tao. Kasi po yung mga nagtuturo si Kristo po ay tao lang, kulto po yun. Lumalapas tangan sa Diyos yun. Pero marami sa kanila ay tinatawag si Kristong Panginoon, pero tao lang. Paano mo naging Panginoon si Kristo kung tao lang siya? Ang ibig pong sabihin ng salitang Lord, in the Greek ay kurios. Yung po'y nagpapaabot ng deity o pagka-Diyos ni Kristo. Ang ibig pong sabihin po nun, owner of everything. Lord of all. Ang Lord na term ay ginagamit, pumapatungkol kay Jesus, nagpapaabot ito ng kanyang pagka-Diyos. Kaya pag tinawag na Panginoon si Kristo, it means siya po'y Diyos. Kaya makikita niyo po, ibang reliyon nagtuturo po ng confusing teaching na nagdala po sa maraming member nila sa impyerno. Hindi po siya naging tao, siya po'y nagkatawang tao. Ang ibig sabihin, meron po siyang original na kalagayan bago siya nagkatawang tao. Ano po yun? Siya po ay Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word. Capital letter W. Na sino po yung eternal word? Si Jesus. Ibig sabihin ng salita eternal, walang hanggan Diyos. Amen. Walang pinagmulan. Amen. Marami pa nga po nagtuturo riyan na ang Diyos po may pinagmulan. Wala pong pinagmulan ng Diyos. Siya po ang simula ng lahat ng bagay at pinagmulan ng lahat ng bagay. Wala siyang pinagmulan. Dahil kung siya po may pinagmulan, hindi po siya Diyos. Ang lahat po ng tao may pinagmulan, ang Diyos po ay wala. Pero siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa mundo ito. Siya po ang creator. Amen. In the beginning, God created. Kung bakit po siya naging creator at siya po ay nakapag-create sapagkat sa simula pa, siya po ay nandiyan na. Amen. Ang kanya pong pagka-Diyos at pagiging eternal ay wala pong oras. Walang panahon. Bago siya po may kontrol ng bawat panahon, ng bawat oras, at nagdidefine ng lahat ng oras at lahat ng panahon. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Amen? So saan po pumapatungkol yung salitang and the Word was with God? Sa langit. In the beginning was the Word. Sa langit po nagsimula ang lahat po ng contextualization po ng apostol na si John. Amen. And the Word was with God. At bakit po ang salita na pumapatungkol kay Jesus, the eternal God, ay kasama na ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Amen. And the Word was God. Hindi po si Jesus naging Diyos kailan lang kasi na-canonize. Kaya nga ang word na ginamit ay past tense, was God. May tao po ba dito? Verse 3 of John 1, and everything in the world was created by Him, and without Him, nothing were created. Siya po ang creator. At yun din po ang sabi ng Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 23. Kaya siya po yung Diyos na nagkatawang tao. In addition, in the book of 1 John, chapter 5, verse 6, this is He, yung letter H po, capital letter, this is He who came by water and blood, Jesus Christ. Not only by water, but by water and blood. And it is the Spirit who bears witness. Because the Spirit is truth. For there are three that bear witness in heaven. The Father, that is God the Father, Jehovah God. The Word, ayan na, in the beginning was the Word. Capital letter W. Sino po yung the Word? Si Jesus.
and the Holy Spirit. So sa simula pa, ang Trinity po ay nasa langit na. Sino-sino po umuupo sa Trinity? God the Father, si Jehovah, the Word, si Jesus Christ, ang God the Son, amen, and the Holy Spirit. God the Holy Spirit, ang Paraclete o ang Comforter. Tapos po yung dalawang kamay na nakakaintindi po nun. Yan. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. So makikita natin sa simula po magkakasama na po ang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Bago po malagutan ang hininga si Stephen in Acts chapter 7 verse 55 hanggang 61, bumukas po yung langit at nakita niya po ang God the Father nakaupo sa trono, si Jesus po ay nakatayo kasi i-welcome po ang mga martyr kay Jesus at si Stephen nga po i-welcome ng Lord. At punong-puno po ng kalawalhatian ng Diyos ang throne. Yung nakaupo sa trono, God the Father, ang nakatayo, God the Son. At yung glory yung pumupuno sa trono, God the Holy Spirit. Kaya po marami po tayong mga kababayan, naloloko po ng maling turot, maling aral kasi hindi po nagbabasa ng Bible. Ang nagbabasa lang po yung ministro ng tao. Sila po walang karapatang magbasa. Pero may karapatang mag-ikapo. Magbasa. Walang karapatan. Hindi pa po ito tapos. Ito pa po siya. Verse 20, John 5. And we know that the Son of God has come. Sino po raw yung dumating sa mundong ito? Yung Son of God. Sino po yung Son of God? Sagutin niyo ako lahat ng malakas. Jesus. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true. Now watch this. And we are in Him who is true in His Son, Jesus Christ. Yung S po ay capital letter. Pumapatungkol po kay Jesus, God the Son. Hindi po capital, small letter S, na parang tao lang po siya. It speaks of His deity, Son, God the Son, capital letter S. Buong-buo po rito po yung title ni Jesus. In His Son, Jesus Christ, amen, the anointed Savior of the world, the second person of the Godhead or the Trinity, God the Son, Jesus Christ, who is God Himself, who is co-equal with the Father, God the Father, and God the Holy Spirit. Now watch this. Sisigaw ko po ito ng malakas, ha? And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. And eternal life. Amen? Hindi mo kinakailangang maging pastor, bishop, evangelista, guro, ministro ng tao, papa, cardinal, theologian, para maintindihan po ito. Ito po'y napakasimpleng truth. And this is the true God and eternal life. Yung eternal life connected sa salitang true God and eternal life. Wala po ko alam na taong pwedeng magbigay ng eternal life. Lahat po na nagtuturong si Kristo po ay tao lang, pero gustong pumasok sa langit, hindi ka papasok sa langit. Sapagkat ang pwede lang magbigay ng eternal life ay Diyos. Sinasabi mo si Kristo ay tao lang, hindi ka papasok sa langit. Hindi mo kailangan maging theologian para intindihin ito. Jesus Christ is not only God, but the same time, eternal life. Who in the world? Who in the world? Past, present, and future. Meaning to say tomorrow or rather next month or next year. Who in the world can give eternal life? No one. Except God. At ang sabi ng Bible, John 5:11, and this is the testimony that God is giving us eternal life and this life is in His Son.
Ang Diyos po nagpapatotoo na tayo may buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Dahil nga ang buhay na walang hanggan ay galing sa Diyos. At si Kristo nga ay Diyos. Kaya tayo po may eternal life. Hindi tayo mamamatay, but we will live forever. Then, lahat po na nagtuturong si Kristo ay tao lang at propeta ay nagkamalit, nagsisinungaling. Mas naniniwala tayo sa Diyos na nagsasabing, ito yung testimony ko. Tinanggap niyo si Kristo, hindi kayo mamamatay, meron kayong buhay na walang hanggan, sapagkat si Kristo ay true God and eternal life. Amen? And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son, capital letter S, has life. That is eternal life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you. This truth I preach to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, you will live forever. And that you may continue to believe in the name or in the person of the Son of God. Oh, Jesus Christ is the true God and our eternal life. For there are three that bear witness in heaven, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three are one. Amen. Amen. So God owns us by redemption. Nilamang po ang sin ay may dalang sakit at karamdaman patungo ng kamatayan. But the moment na ikaw ay nasa sin, kahit napakayaman mo, you're under curse. You're under curse. Yan po yung malungkot na istorya. Yaman-yaman mo, dami mong company, pero under curse ka. Because sin, in any form, bring curse. Lalo na po itong sin of idolatry. Amen, sin of immorality. Pero ang pinakamabigat po rito, una sa lahat ay idolatry. Join me please in the book of Exodus, chapter 20, verse 1. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Question. Pag binasa niyo po ang Bible, before the law was given and after the law was given, mababasa niya pa ulit-ulit, no? In-specify ng Diyos, especially in the book of Isaiah 45. Kagaya ng sinabi niya rito sa Exodus 20 verse 2, I am the Lord your God. Have no other gods before me. Have no other gods before me. Dito po yung verse 3. And Isaiah 45:9 pababa. Have no other gods beside me. So pag pinagsama natin, ang sinasabi niya, I am the Lord your God. Have no other gods beside me and before me. Mabigat po yung requirement. The question is this, why? Sinasabi na nga niya, I am the Lord your God. Pero na kayo yung Diyos, hindi niya na kailangan ng Diyos-Diyosan. Yung pong may mga Diyos-Diyosan at maraming Diyos-Diyosan, walang Diyos yun. Pero kung may Diyos ka na, hindi mo kailangan ng Diyos-Diyosan sapagat ang sabi niya, I am the Lord your God. Doon po natin maiintindihan at makikita kung sino po yung nasa Diyos at wala sa Diyos. Yun lang po ang basis. Yung may Diyos at wala sa Diyos, yung may Diyos at sumasa Diyos, hindi kailangan ng Diyos at sapagat meron na siyang Diyos. Yung mga rebulto tinutulak mo, ikaw tulog ka, gising yung Diyos nakatira sa iyo, kasama mo. Christ in you, the hope of glory. Yung rebulto, iniilawal mo si Kristo. Yung ilaw mo, kaya yung mga demonyo takot sa iyo.
Yung mga rebulto, nilalagyan mo ng sampagita para bumango. Nung si Kristo tumira sa'yo, sobrang bango mo. Yung pong sabi ng 2 Corinthians 2:15. Kahit saan ka pumunta, amoy na amoy si Kristo sa'yo. Yung rebulto, pinupunasan mo para mawala alikabok. Ikaw hinugasan ni Kristo ng dugo, espiritu, kaluluwa at katawan, kaya napakalinis mo. No guilt, no condemnation, no hell. The devil is no control in your life, but on the contrary, you shut down. Wala akong kausap dito. And you lock down the works of the devil. And not only that, binaba na po natin at in-execute yung sentence ng Diyos kay Satan. Ano yun? Death penalty. Yung mundo may PPE. Tayo meron din. Protected by God. Powerful sons and daughters of God. Amen. Exempted from the virus. Exempted from the works of the devil. Exempted from poverty. Exempted from fear. Exempted from defeat. Exempted from the works of hell. Exempted. 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 Amen. Now, let us move on. You shall have no other gods before me. Verse 4. Watch this. You shall not make yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. 5. You shall not bow down to them. Yung lumuluhod, tapat na rebulto, nananalangin, sumasamba. You shall not bow down to them nor serve them. Yung pagluhod, yung pagpupunas, pagtutulak sa presisyon, pagbabaro ng mga rebulto ni Maria, ni Niño, ni Pores, ng Black Nazareno, ni Padua, kung sino-sino pang hindi naman natin kilala, hindi rin sila kilala nung kasi mga patay na yun. Hindi nga alam kung saan sila nakatira. Hindi nga alam kung anong pangalan nila. Hindi ko po sinasabi ito para manugat ng puso. Sinasabi ko po yung katotohanan para yung nagkamali ng aral at tinanggap dumating sa kalayaan. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, may sinabing for I, the Lord their God. So yung kanya pong pagiging Panginoong Diyos sa atin ay too personal. Siya po ay atin, sinasabi niya, I am the Lord your God, ako'y inyo, kayo ay akin, property ko kayo. Ito na po siya. For I, the Lord your God, I am a jealous God. Seloso po ang Diyos. Mapanibughuin. Question. Meron bang karapatan ng Diyos na magselos? Of course. Bakit? Siya yung creator natin. Siya yung nagmahal sa atin. Nagbuwis ng buhay para iligtas tayo. Lahat po ng right nasa Kanya para magselos. Kaya nga ang unang utos, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, buo. Wala nang naiwan sa atin, Kanya na lahat eh. Amen. Tatay, paano ako? Wala nang naiwan sa akin kasi buong puso, hinihingi niya. Buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Paano ako? Matuwa ka na wala nang naiwan sa iyo. Lahat ng pag-ibig mo napunta sa Kanya. Upang lahat naman ng pag-ibig niya mapunta sa iyo. Ayaw mo nun? Ayaw mo nun? Gusto mo ba 50-50 lang? Yung love ng Lord sa iyo? 95%? No, ito na naman po, matatalinong mangmang. Lahat naman, mahal ng Diyos. Tama yun. Pero hindi mo naman nararanasan. Amen?
Para lang naman itong blessing eh. Maraming naghihirap at nagugutom, pero mga anak ng Diyos nabubuhay sa bukas na lang. Ito na po mabigat dito. The Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. So pag sumasamba ang isang tao sa rebulto, gumagawa siya ng rebultong, ibig sabihin nung galit siya sa Diyos. Ang Diyos may sabi, to those who hate me. At may parusa po yun. Yung gumawa, makakaranas po ng puot ng Diyos. Pababa sa ikatatlo at ikaapat na sali ng lahi, hanggang fourth generation. Yung one generation, 100 years po yun. Fourth generation, pero mo undercars yung family mo for 400 years. Grabe. Kaya ako, marami po akong nakita, yung mga gumagawa ng rebulto, mga anak nila, invalid. Sa sinapupunan pa lang po, invalid. Cripple. Kasi insulto sa Diyos yung gagawa ka ng rebulto. Tapos hindi niya pa kamuka. By the way, bakit nung buhay si Jesus hindi siya nagpapadrawing ng mukha niya? Amen? Amen? Kahit nakasama siya ng mga alagad, hindi siya nagpapadrawing. Kasi ayaw po niyang sambahin yung picture niya eh. Gusto niya sambahin siya sa espiritu at katotohanan kasi ang Diyos po espiritu. Amen. Tapos ito-drawing mo yung Diyos, hindi pa niya kamukha. Sino matutuwa sa'yo? Ito pa po yung ibang pilosopo. Sabi ng marami, gumawa din naman ang Diyos na rebulto eh. Sabi nila. Ikaw rin, yung sinasabi nila gumawa ang Diyos na rebulto. Yun po yung brazen serpent in Numbers 21. Brazen serpent na pinagawa ng Diyos kay Moses. Nagpagawa siya ng rebulto eh. Sumusunod lang kami sa Diyos eh. Gumawa rin kami rebulto. Amen. Kasi talaga naman nagpagawa ang Diyos ng brazen serpent eh. Kaya lang, problema po ng mga ito na hindi kinukorek na nagtuturo sa kanila ng mali. Nagpagawa ang Diyos ng rebulto para sa kagalingan ng Israelita. Pero yung rebultong ginagawa nila, ikakapahamak ng kalalawa nila yung pagkakaiba nun. At yung rebultong pinagawa ng Diyos kay Moses, hindi niya pinasamba. Sila sinamba, tinulak pa, pinunasan pa, kinandilaan pa, sinampagitahan pa. Yun ang pagkakaiba nun. Akong kausap dito. At yung rebultong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moses, yun po ay tinatawag nating antitype. Amen. Siya po ay type ng redemptive work ni Jesus na makikita nyo in John 3:14-15. Ang sabi ng kung paano itinaas ni Moses yung ahas sa ilang, na lahat ng tumingin dito ay gumaling, ganyan itataas yung anak ng tao, ang ibig sabihin sa cross, nang sinamang titingin sa kanya at sasampalataya ay maliligtas, papasok sa langit. Kaya yung problema po ng mga kababayan natin, naniniwala sa turo na nagtuturo sa kanila ng mali na hindi iniintindi ang kasulatan. Salamat sa Diyos, may Apostol Renato Carrillo na nagtuturo ng tama. Amen. Kaya galit na galit po ang Diyos. Sabi niya, I will visit the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Mula po doon sa tatay, purihin ang Diyos sa anak, sa apo sa apo, under curse. Ganyan po kalaki ang galit ng Diyos sa idolatry. Kaya hindi nyo napansin, pag ang Israelita po ay nag-intermarriage sa mga bansang puno po ng idolatry, grabe yung judgment na binababa ng Diyos sa kanila. At hindi lang po grabe yung judgment ay binababa ng Lord. Sila po ay nagiging alipin ng maraming mga bansa. Nagugulat sila, natatalo sila kasi hindi na sumasama ang Diyos. Kaya ito pong aklat na ito, nagtuturo siya ng alang kamalian. Kaya napakaganda na
Palagi po nating alam ang katotohanan. Ang nagtuturo ay naintindihan ng katotohanan, naranasan ng katotohanan, na ipapaliwanag ang katotohanan upang ang mga tao ay malaman ang katotohanan. At pag nalaman ng mga tao ang katotohanan, dadating sa kanila ang kalayaan. Ang ibig pong sabihin, kasama na rin yung kaligtasan, kagalingan, kasaganaan, tagumpay sa buhay, kalayaan sa lahat ng bagay. At ma-enjoy na nila yung kanilang pagdating sa mundong ito hanggang pag-akyat nila sa langit. Yan ika-apat, He owns us by taking us home in the rapture of the church. Pag-aari niya po tayo. Kaya nga niya tayo ira-rapture eh. Kita niyo po, hindi niya pag-aari. Hindi niya kinuha. Naiwan. Dadaan sa Great Tribulation period. Ang kinukuha niya lang, hindi niya pinapayagang makaranas ng kanyang wrath at wrath ng Antichrist at ni Satan sa mundong ito ay yung wala sa kanya. Kaya alam naman natin na pag nag-rapture, maaari ngayon, mamaya, bukas, aalis tayo rito kaagad in a twinkling of an eye. Pagkatapos po noon, Great Tribulation period na siya. Pagkatapos. Kasi lahat po ng bagay ngayon, nilagay na po ni Satan sa ayos. Matagal niya na pong hinanda. Matagal na pong buhay ang Antichrist. Matagal na po siya nagtatrabaho. Secretly. Hindi nga lang siya makalabas kasi dito pa po tayo. But automatic po yan. Pag na-rapture tayo ngayon, mamaya bukas, biglang susulpot na Antichrist, lalabas na po siya. I-start na po ng Great Tribulation. Napakarami pong nakakita po ng manual ni Satan. Si Satan po pala may manual. Pag nabasa kayo ng libro, di ba makikita niyo may table of content? At bawat table of content may topic. Nakita niya po doon yung agenda ni Satan. Isa po ron yung COVID-19. To destroy the world. It was planned more than 10 years ago. Matagal pong pinag-aralan ni Satan. Tsaka lang po niya ni-release last year. Kaya ang buong mundo po ngayon nagsasuffer. At sa dami po ng kanyang pong plano po ron sa kanyang manual, tawag po dyan the Devil's Manual. Ang pinakamarami po ron, pandemic, virus. Sabihin natin, out of 10 manual na pinalano ni Satan to destroy the world. 3 po ron, virus, pandemic. Kaya sobra pong hirap ang dadanasin ng tagamundo. Pero tayo nga kasi, pag-aari tayo ng Diyos, lagi niya tayong in-exempted. Inaalis. Tinatanggal. Upang hindi tayo maapektuhan. In any form, in any situation, in any nation, in any time, in any season, in any generation. And lastly, He owns us by marrying us. By marrying us. Pinakikita niya po siya po may-ari sa atin sa pamamagitan po ng pagpapakasal sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa atin. Pagkatapos po ng rapture, kasunod ka agad po nun, Judgment seat of Christ, bigayan po ng gantimpala, tapos kasunod po nun, marriage supper of the Lamb. Kasalan. Kaya bago bumaba ang Lord, na sinasabi ng Revelation 19, 7-9, yung lahat po ng event sa langit, prior to the distribution of reward, not prior, about distribution of reward, and the marriage supper of the Lamb, tapos na po lahat yun. Kaya pwede na po tayong bumaba. Kasi hindi naman ginagawa sa lupa yan, sa langit. Kasi pagbaba ng Lord, establish niya yung kanyang kingdom. In Jerusalem, ang tawag po ron, the millennial reign of Jesus Christ, 1,000-year reign of Jesus. At tayo po'y kasama niya magre-reign all over the world. Kaya dito makikita natin kung bakit gano'n na lang tayo protektahan ng Diyos.
Di ba, nung pinakasalan ng lalaki, asawa niyang babae, grabe protection ibinibigay niya. Kaya nga doon sa marriage, ba, walang sabi ng lalaki, iingatan kita, ipagtatanggol kita. Minsan tayo, ipagtatanggol hanggang kamatayan yun. Hindi kita papabayaan. So meaning to say, yung protection ay ibibigay ng lalaki sa babae. Sa bride. Ibibigay ng groom sa bride ang protection. Kahit ito'y mahulugan ng pagbuwis niya ng kanyang buhay. Ganyan ang Lord sa atin. Tulog tayo, gising tayo, dapat alam nating pinoprotektahan niya tayo. Yan po ang sabi ng Jude, chapter 1, verse 1 hanggang 2. Lahat ng mahal niya, pag-aari niya, iniingatan niya, pinoprotektahan niya. At yun din ang sabi ng Persian 5:18, no wicked one can touch us. Walang diablo, mga demonyo, virus, COVID-19, mas malala pa sa COVID-19 yung pwedeng tumalab sa atin at pwedeng sumakit sa atin. Kaya hindi tayo dapat natatakot. Dahil pag nagkaroon ka na ng takot sa anumang bagay, diyan na si Satan magkakaroon ng access. Kasi yung fear galing kay Satan yan eh. Yung faith galing sa Diyos. Kapag may fear, may access si Satan. Pag may faith, wala siyang access. At para lagi tayong nasa faith, dapat binubulay-bulay natin ang salita niya, mga pangako niya. And again, yung preaching ni Tatay, lagi nating pinapakinggan. Hanggang yung po mga weakness na yan, huwag na natin gawing plural, maging strength. Nakita niyo yung sabi niya kay Joshua, in Joshua 1:5 hanggang 9, As I was with Moses, I will be with you. Let's be strong and be courageous. Yung sabi niya sa verse 8, meditate on my word day and night, that you may do everything that was written in it, then you shall have good success and be sure of your prosperity. So dalawang bagay ang sinasabi ng Lord, not only to Joshua but to all of us, para hindi tayo pasukin ng fear. Kailangan wag nating makalimutan kasama natin ng Diyos at yung mga pangako niya. As I was with Moses, I was with you, to all of you. Kaya dapat marami tayong time to listen to the Word of God. Alam niyo yung mga tao sa China, forbidden po yung Bible doon eh. Hindi lamang sila po yung nagsiservice sa kuweba, sa bundok, sa malalayong lugar na hindi na maabot ng pulis. Pero ang tanong, bakit ganun sila ka-powerful at ka-strong? Relo. Smartphone. Ay marami pong smartphone na may mga Bible, may mga preaching, YouTube. They listen. Ginarap nila yung technology para i-build yung faith nila. Kasi yung Bible doon, pinupunit ito eh. Hindi buo yung Bible doon. Kung meron man pong buong Bible, yung pastor. But usually, sa isang area na masyadong mahigpit, pinipila siyan, kinakalat sa member. Buong Bible, iniisa-isang pilasin. Yung 66 books na yan. At minimemorize ng bawat isa yan. Tapos pinapalit-palit na naman para lahat po yung mabasa nila. Tayo, mapahala tayo rito. Anytime, pwede tayong magbasa. Kaya, yung pagpapakasal sa atin ng Panginoong Hesus, pagsisilya ng kanyang pag-aari sa atin eh. Pagsisil. Siniselyohan niya na ng gusto na ang kanyang pagmamayari sa atin. Kasi pinakasalan ka na. In effect, sinasabi ni Lord na, yan, wala ka lang kawala. Hindi ka na po pwede pang magpaligaw sa iba. Hindi ka na po pwede pang ma-attract sa iba. Kasi ito na, pakakasalan lang kita, God the Father magkakasal. Ang witness God the Holy Spirit, ang mga angel, billion angel. Akin ka na. Ako iyon na habang panahon. Di ba, pag may kasalan sa lupa, merong marriage contract, nag-a-attest yan eh.
na si sister, pag-aari ni brother, at si brother, pag-aari ni sister. Wala nang third party ron. Tama po ba yun? Yung po'y sign na ang buhay ng bawat isa ay selyado na at pag-aari ng bawat isa. Wala nang po pwede pang gumitna, wala nang pwede pang makialam. Manggulo po pwede. Pero yung maghiwalay sa kanila, hindi po pwede. So, dito po pinurove po ng Diyos at dinefine that you are God's property. At ito pa po ang kagandahan nito eh. Pag tayo po ay property ng Diyos, wala ka na talagang po problemahin sa buhay mo. Problema na yun ang may-ari sa'yo. Parang bumili ka ng bahay o sasakyan. Hindi problema ng sasakyan at ng bahay eh. Yung sarili niya eh. Responsibilidad ng bumili ng sasakyang linisin ito. Ingatan to laban sa magnanakaw. Pagandahin ito. Ipagtanggol ito sa masasama. Amen. Gasolinahan ito. So, yung sabihin, lahat ng kailangan ng sasakyan at ng bahay para ma-enjoy siya ng may-ari ay tungkulin ng may-ari. Walang may tungkulin ka, walang responsibilidad yung bahay at yung sasakyan kahit isa. Lahat ay responsibilidad ng may-ari. Ang tanging responsibilidad ng sasakyan at ng bahay ay paggamit sa may-ari. Sumunod sa utos ng may-ari kung saan siya dadali ng may-ari, yung sasakyan. Kung anong design yung gusto ng may-ari sa bahay. Amen. At ito yung matagal ko lang sinasabi, ang tungkulin sa atin ng God the Father ay i-bless tayo, pagpalain tayo, ingatan tayo, i-secure yung kalusugan natin, yung ating pagiging mayaman, tagapagmana ng Diyos, gawing matagumpay, paligayahin, pasayahin sa gitna ng malungkot na mundo. Hindi natin trabaho yan, trabaho ng Ama yan. Mag-provide ng lahat ng kailangan natin habang panahon. Hindi natin trabaho mag-provide sa sarili natin. Maliwanag yan sa Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs, plural. And yourself will provide for all your needs. Ang sabi ron, and your Father, my Father, your God, my God, our God, shall supply. Hindi sinabing will try to supply. Sabi, shall supply. Kaya napakahalaga na may end time apostle na nagpapaliwanag ng may kasimplihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo kung naunawaan po ito na maraming mga churches pababa sa mga wala kay Kristo, wala na pong stressful Christian sa church. Wala nang mortgage Christian sa church. Wala na pong miserable pastor sa church. May wala na pong mga nonsense steers na yan. Kung naintindihan to ng lahat. Sapagat yung pong pinoproblema po na maraming mga anak ng Diyos, ay trabaho ng tatay. Inaako niya. Ganito po yung nangyayari niyan eh. Ito na yung mga anak lang Diyos mula doon sa bishop, pastor, evangelista, guro, at kung ano pang titulo meron siya. So siya po yung gumagawa ng paraan para mabuhay, magtagumpay, sumagana, umunlad, magkasasakyan, magkabahay, at iba pa na gusto niya pong matamo sa buhay. So lahat ng paraan ginagawa niya. Kaya kahit tinawag yung pastor, nagninegosyo to, pero may titulo ng lead pastor, bishop, senior pastor, parang spiritual director, nagtatrabaho. Kaya habang ginagawa niya yan, pababa sa kongregasyon, sabi ng God the Father, alam ba naman ito mga anak ko? Trabaho ko yung kinukuha nila. Kawawa naman mga ito, awang-awa ako, gusto kong tulungan, pero ayaw Ayaw. Yung trabaho, ginagawa nila. You see that?
Pagod na sila, awa ko eh. Ayaw pa rin tumikil. Hanggang mangutang. May tao po ba rito? Laging nag-aalala. Itrabaho ko lahat yan eh. Kinukuhaan nila. At nila ako bigyan ng pagkakataong ipakita ang aking pagiging ama. Ang nangyari niyan, ang lungkot ko, sabi ng Godfather, saka lang nila ako bibigyan ng pagkakataong kung maging ama pag hindi nila alam ang solusyon. Agaw buhay na sila. Nahihirapan na, magulo na buhay. Walang matakbo, saka sa akin tatakbo. Eh, lungkot ko alternative na lang ako. Dapat sa simula pa kahit walang problema, yung tungkulin ko, binibigay nila sa akin. Magtiwala lang sila sa akin, mahalin lang ako, sundin lang ako, paglingkuran lang ako, sambahin lang ako. Ilan naman ang tungkulin nila, yung tungkulin ko, huwag nilang kunin. Ilan naman ang trabaho talaga ng mga anak mahalin yung tatay. Sambahin sa espiritu at katotohanan, paglingkuran, sundin sa lahat ng utos. At lahat ng kanya atin. Alam niyo, yung revelation ito, natutuhan ko to sa Lord eh. Eh di nga, di ba, maliliit pa yung mga anak namin dati. Tapos nagsipag-asawa, ayun. Ang aming anak na si Rachel, nagsimulang maglihi. Nagdalang tao. Tapos siya aming mga manugang. Yan, si Sheena, si Eri. Eh sa napupunan pa lang ng mga mami nila, yung aming mga apo. Eh lahat ng kailangan nila, bago sila lumabas, sinahanda na. Lampin, hospital na papanganakan, kuna, yung, ano bang tawag doon, yung baby bottle ba yan? So, sabihin lahat ng kailangan hinahanda na, hindi pa lumalabas yung baby, yung Godfather. Tapos na magsilabas sila, yan, lumabas na si Daxa, lumabas na dyan si Prince Joseph, si Princess, si Manuel, si Zion, si Paul Daniel, si Adasa. Eh, ilang buwan pa lang yan. Yung susunod naman nilang magiging kabanata sa buhay, hinahanda na rin ng mga magulang nila. Ano yun, yung pag-aaral. Naintindihan niyo ko. Yung bagong isusuot, kasi hindi na kasya yung nakalipas eh. Bago na naman pagkain nila. So hanggang lumaki po sila. Inaayos na ng mga magulang. Ganyan lang naman ang Godfather eh. Can you imagine? Kalalabas pa lang ng baby, bahala siya sa gatas niya, bahala siya sa lampin niya, patay yung bata. Nakasan niyo, palakpakan niyo. Napakasimple nito mga minamahal. Napakasimple. Tinutulungan ko ang church, ang bansang ito at buong mundo na mabuhay ng simple pero ini-enjoy ang bukas na langit. Tila naman ang trabaho natin eh. Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. I-fulfill yung first commandment. Patungo ng second commandment. Sambahin po siya ng walang limitasyon sa espiritu at katotohanan. Paglingkuran, pagkatiwalaan, mabuhay na tapat sa Kanya at sundin lahat ng utos niya kahit tayo ng pakiramdam natin. Dahil naniniwala tayo, yung utos niya maganda, hindi niya tayo ipapahamak. Yun lang po yun. Ang dami pang teaching. Pag pinag-aralan niyo po in the providence of God, makikita niya po sa providence ng Diyos yung mga gawa niya. Ano po yung mga gawa niya? I-sustain ang lahat ng kailangan ng creation niya. Sino nagsusustain ng sikat ng araw? Ang Diyos. Sino nagsusustain na nakabitin po yung between dyan, yung araw, yung buwan, sa kalawakan ng Diyos? Hebrew 1:3. Sino po nagsusustain po ng hangin ng lahat ng tao sa mundo? Ang Diyos. Sino nagsusustain ng oxygen? Ang Diyos. Sino nagbigay ng buhay sa mga hayop? Ang Diyos. Kasama po yun sa providence ng Diyos. That is the work of God to provide, to sustain the needs of His creation. Lalo-lalo na tayo na nilikha sa Kanyang anyo, tuhangis. Sabi na nun, basic, mag-ikapo kayo at maghandog para marami kong magamit sa kaligtasan ng mga tao. Lalo na sa panahon ito. Marami anak ang Diyos nagnanakaw. Sumusuway. Malaking kamalian yan.
Pera na nga niya yung hinihingi niya, ayaw mo pang bigay. Amen. Yan lang yung naintindihan ko sa Lord. Kaya na-enjoy ko yung buhay namin ni nanay at ang pamilya ko. At gusto ko i-enjoy ng buong GSI Shield para maging ehemplo tayo sa church sa buong mundo. At ma-enjoy siya ng church sa buong mundo at ma-enjoy ng taga-mundo. Napakasimple po yan. Ba't ko tutulungan ng Diyos? Makapangyarihan siya. Hindi ba ang laking insulto yun? Tinulungan mo yung Diyos na makapangyarihan siya at wala ka pa nga, Diyos na siya, tutulungan mo pa siya. At bakit ko rin siya tuturuan? Hindi niya kailangan ng tulong natin. Hindi niya kailangan ng pagtuturo natin. Ang kailangan niya, pagmamahal natin, paglilingkod, katapatan natin, pagsunod ng pagsunod ng pagsunod ng pagsunod. At kada pagsunod mo, may biyaya na binibigay ang Diyos sa iyo. Amen. Napakasimple. Taas po yung kamay na nasisimplihan sa Revelation teaching na to. Simpleng-simple. Pati nga kasalan sa langit, lahat po ng pagkain doon, lahat po ng design sa langit, wala naman tayong hinanda eh. Siya lahat naghanda, pati bahay doon. Pati nga pag-akyat natin, hindi rin tayo naganda. Siya pa rin, pati pagbaba natin, siya pa rin. Siya talaga lahat. Kahit nga si Adan, hindi nga siya naghanap ng mga pangasawa. Ang Diyos nga yung nag-connect. Kaya sinasabi ko doon sa mga pastor na hanap na mapapangasawa, mga pastor, anong pinaproblema mo at anong pinagpapagal mo? Wait for the divine connection. Napakasimple po nito. Kaya magandang naintindihan mo yung salita ng Diyos. Hindi naman mahirap intindihin ito. Napakasimple lang nito. Pinagulo lang po ng Bible School at daming theology, daming teaching explanation yung utak ng mga anak ng Diyos. Dati yung buko ng mga anak ng Diyos unat, ngayon kulot na lahat sa sakit ng ulo. Nagpakadalubhasa sa pag-aaral, hindi nagpakadalubhasa sa pagsunod. Gusto ng Lord na sa pamamagitan natin, na wala tayong iniintindi sa buhay natin dahil trabaho niya yan, ang buong panahon natin ay mailagay sa pagganap ng kalooban niya. Ano po ba yung kalooban niya, especially po sa panahon ng pandemya? Sa panahon po ngayon. Alam niyo, sinabi ko noon, ulitin ko. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakalipas natin kahit maging normal po ang takbo ng mundo. Hindi na tayo pwedeng bumalik. Pag may nagkamaling bumalik, you will be left behind. We are going upward. From moving forward to soaring high with God, going upward. Of course, tatrabaho pa rin tayo, mag-aaral. Hindi tayo magiging tamad-batugan, we will occupy till He comes. What I mean, dapat yung thinking natin, nag-expand na, lumawak na. That life is not the same as usual. It is simply because the Lord is coming any moment. Dapat na tayo heavenly minded. Idagdag pang hindi nagaganda takbo ng mundo. Nung pa sinasabi yan, 2011, the Lord appeared to me, the Lord spoke to me and said, Son, crisis in the world will increase. You see? That was 9 years ago. Pero ang sinasabi kong prophecy from the Lord ay totoo. Kaya ang sagot ng Diyos sa nagaganap na krisis ng mundo, virus ng diablo at pandemic ng diablo, hindi po survival, but apostolic revival, worldwide harvest. Hindi tayo pwedeng bumalik sa the same as usual na buhay. Sinasabi na bigyan natin ng malaking priority ngayon na spiritual things. Gusto niya i-capture natin ng glory, pinoform niya ng buhay ni Jesus sa ating lahat. At kahit tulog tayo o gising, ano man ang mangyari sa mundo, ang langit sa GSI Shield bukas habang panahon. Nagsalita ng Diyos, nangako siya. Totoo lahat yan. Kaya ayaw ng diablo, totoo yan, gaganapin niya yan. Sapagkat hindi siya taong nagsisinungaling. Ang sinasabi niya, ginagawa niya, ang pangako niya, tinutupad niya. At ito'y ngayon na. Number 23, 19 to 20. At lahat ng pangako ng Ama kay Kristo Jesus ay puro yes.
Kaya ang sagot natin, Amen. Amen to lahat. Amen. Hallelujah. Glory to God. Lahat ng ipinangako ng Ama sa atin bago mag-rapture, lahat, hindi marami, lahat ay gaganapin niya. Kaya dapat alam niyo yan. Pinagpipray niyo yan, pinagpapasalamat sa Diyos, binubulay-bulay niyo yan. At kabaligtaran man ang nagaganap ngayon, huwag kang mag-alala, may bukas pa. At huwag mong kakalimutan yung nakalipas na linggo, kontrolado niya. At yung linggo ngayon, kontrolado niya. At yung araw-araw na dadaan, pati linggo sa susunod pa, kontrolado niya lahat. At pati diablo, pati virus, kontrolado niya lahat. Amen. Araw, nag-evangelize kami ni nanay. Sinyeran ko po yung mga sales lady. Sabi ko, kayo ba natatakot kayo sa virus? Kasi pati yung ano ng lamesa, yung ilalim, at yung ilalim ng bangko, talagang nililinis niya, mga ko. Sabi ko, natatakot ba kayo sa virus? Meron na siyang face mask, meron pa siyang face shield. Ang wala lang siya, PPE. Kainan po yun. Talagang pati ng bangko, alam mo, ilalim ng upuan ng bangko. Nililinis siya lahat yan. Meron pa siyang sanitizer, sterilizer, lahat ng licer nandun. Pero pagkatapos niya, alcohol naman siya. Awang-awa po ako. Hindi ko na tanong kung may asawa o wala kasi kawawa naman. Takot na takot. Nisinyeran ko. Sabi niya, sir, di po kayo natatakot sa virus. Kako, anong dahilan? Anong dahilan? Ay sa kakakwento ko, tumapang po siya. Sabi niya, wala naman palang dapat ikatakot. Salamat po dito kayo kumain. Tawan-tuwa. Kasi binigyan ko ng brochure antivirus. Sir, manonood po ako. Araw-araw kang manood. You see that? Doon sa tinitira namin meron daw na COVID. Tapos, sabi ng management mag-iingat daw lahat kasi may na COVID. Hindi sumakay si nanay ng elevator. Kasi nga, sa taas kami. Nasa lubong niya, pumasok din kapitbahay namin. Sabi niya, ma'am, may na-COVID dito, sabi ni nanay. Kung na-COVID siya? Hindi kayo natatakot. Anong dahilan? Ngayon po yung simple ito. Anong dahilan? Christ is in you. Yun ang dahilan. Christ is in you. The hope of glory. Sa totoo lang, ayaw natin dumating pa yung pandemic sa isang taon. Pero dumating man po siya, walang pinagkaiba yan. Diablo pa rin yan. Kaya anong panahon, kaya anong pandemic yan, diablo pa rin yan. Takot yung diablo sa atin, period. Hanggang malinis puso mo, nakatira si Kristo sa iyo, exempted ka sa lahat. Masarap, mabuhay na may malinis na pusong tinirhan ng Diyos. Napakasarap. Amen? Kaya ang ating concern malaki, taga-mundo. Yung maligtas sila. Kaya, dalawang bagay ang pinaka-importante ngayon talagang seryosohin natin. Even though ginagawa na natin ito noon, pero we had to add more weight. Ano po yung una? Intercession. Kailangan trabahuin po natin ang ating bayan. So, tulungan natin yung ating government. Para yung kabangyaman ng government, wag lang mabawasan pa.
At magbukasan na lahat ng gusto yung mga negosyo, trabaho, magliparan ng eroplano, bumiyahe na yung mga barko, at yung kalsada po rin, kahit matraffic tayo, importante, maingay sa highway. May bakuna o wala, si Kristo ibababa mula sa langit, papalayan ng Pilipinas bilang sagot sa ating panalangin. Seryosohin natin talaga yan. Yung intercession na yan. Dibdibin natin yung pananalangin na yan. Hindi lamang sa panahon ng season of prayer and fasting mula bukas, kahit tapos na po siya. Hindi baling sumobra tayo sa panalangin kahit wala ng COVID, bugbugin pa natin yung diablo para matauhan. Ang mga lalaki at babaeng nabubuhay sa pananampalataya ay mga lalaki at babaeng ikinabuhay ang totoong panalangin. Dahil sa pong malaking projection ng faith ay prayer. Yung pong malaking expression ng faith yung panalangin. And the rest follow. Alam niyo po kasi, when you talk about intercession, walang limitation dito. Ang kagandahan kasi sa intercession, pinagagalaw natin ng Diyos. Kaagad nakakagalaw siya. Kaagad. Limbawa, malayong lugar ito, sabihin natin Mindanao, Visayas, Cagayan Valley, Japan, Hong Kong, Asia, Europe, Africa, America, o anong bansa yan? Hindi ka naman agad makakapunta ron eh. Ibili kang ticket, magpapabuka, magpiprepare ka ng gamit mo, sa marami kang gagawin. Kahit may puso ka, hindi ka agad makakarating. Do you agree? Pero pag niluhuran mo yan on the spot, umiyak ka ng umiyak, you pray like Jesus, kaagad pinagalaw mo ang Diyos. Hindi mo na kailangang maghanda ng gamit, ang Diyos pupunta ron. Yun po yung napakagandang maintindihan ng church. Kaya yung mga nakakaintindi po nitong sinasabi kong simpleng truth, sila po yung nabubuhay sa panalangin. Kasi kahit yan ka lang pupunta sa Batangas, mag-aayos ka ng sasakyan, hahanap ka ng driver. Kung may driver ka na, tatawagin mo yan. Kung ilang araw ka doon, mag-prepare ka ng gamit mo. Pero pag lumuhod ka na kaagad yan, God will be there. And you must believe me, yung kaya niyang gawin, sobra sa gusto mong gawin. Kaya napakahalagang maunawaan po ng lahat ang sinasabi ko. We put God to work. Ayan, nasa hospital, dahil sa COVID, may pang-injection nga, ibibiyahe ka pa. Paano kung pagdating mo doon, patay na siya? Luhuran mo yan, iyakan mo yan, i-pour out mo yung puso mo, yung panalangin mo. Kagaya ng panalangin, Lord, na mistulang dugo na yung pawis mo sa tindi ng pananalangin mo. Purihin ang Panginoon. Kaya walang injection dyan. Kaya hindi ka nakarating dyan on time, ang Diyos pupunta ka agad dyan. At yung pong COVID patient na dying, ibabangon niya. Yan po yung una sa lahat. And the rest follow. Kaya ang sabi ron second commandment, and you shall love your neighbor as you love yourself. Intercession is love in action. Ang istorya ni Peter, yung inukwento ko rito. Taga-Australia siya, sumakay ng barko patungong UK. Nasagupa nila yung bagyo. Lumubog po yung barko, patay lahat. Si Peter lang naligtas. Di may dumaan na namang barko. Lulutang-lutang siya sa dagat, tasagip siya. So, bumiyahe na naman yung barko patungo po ng UK. Dumating na naman bagyo, lumubog po yung barko na sinasakyan ni Peter. Patay lahat. Siya lang po yung naligtas. Lulutang-lutang siya sa dagat, dumating ika-3 barko, sinakay siya. Nung naisakay po siya, biyahe na naman yung barko. Nasagupa na naman yung bagyo. Lumubog na naman po yung barko, lahat po ng sakay, patay. Si Peter lang po yung ligtas. Lutang-lutang sa dagat. Dumaan yung ika-4 na barko, nasagay po siya. Biyahe na naman yung barko, patungong UK. Nasagupa na naman yung bagyo. Lumubog na naman yung barko. Patay lahat ng sakay, si Peter lang po yung naiwan. Lulutang-lutang sa dagat. Buhay pa rin. Miracle po talaga nangyari. Dumaan po yung panibagong barko, ika-5 barko po, nasagip na naman si Peter. Then, biyahe na naman po sila patungong UK. Nasagupa na naman po yung malakas na bagyo. Lumubog yung barko, patay po lahat.
Si Peter lang po yung naiwang buhay sa lulutang-lutang. So, lulutang-lutang siya sa dagat. Dumating yung ika-6 na barko, nasagip na naman si Peter. Amen. At ito po ang reason kung bakit laging buhay si Peter. Yung nanay niya walang tigil na nagpipray. Maintindihan po ng lahat yung sinasabi ko, simpleng truth ito. And lastly, ano po ang pinaka-importante sa Diyos ngayon? Kaligtasan. Ito ang maganda mga anak Yung ating testimony mahalaga. Nakita ng mga kasama natin sa trabaho kahit ilan lang sila riyan. Ang buhay ng Lord sa atin. Yung karakter niya sa atin. Yung ating testimony maganda. Mapapabilis ang kaligtasan nila. Kailangang maipaunawa nyo ng malinaw sa kanila. Noon, lalong-lalo ngayon, hanggang bumaba si Jesus, sa any moment, rapture of the church, nang tanging makakatulong sa kanila at makakapagbigay ng totoong kaligtasang walang bayad, totoong proteksyon, totoong kagalingan, totoong katotohanan, ay si Jesus lang. Samantalahin po natin ito pong pandemic na ito para ilapit sila kay Jesus. Oriented na po ang bansang ito at buong mundo sa katotohanang walang solusyong maibigay ang mundo. Only Jesus. And that is our job. Kailangang specific tayo sa pagdidefine ng truth na ito. Without any argument, without any class, speaking the truth in love. Ang i-share natin, wag yung galit ng Diyos sa rebulto. Kusang mawawala ang rebulto pag sila'y pumunta kay Kristo. Let's share the Lord. Makita sa buhay natin ang faith, ang katatagan, ang katotohanan ng sinasabi natin. Alam niyo, sa lugar na tinitira namin ni Nanay, lahat ng mga tao ro, lalo yung mga guard, yung mga cleaner, lahat ng mga yon, walang takot sa COVID because of us. We educate them, we orient them. And they've seen in our life ang truth na sinasabi namin sa kanila. Napakasimple lang po nito. Lalo-lalo na sa ating pamilya. Avoid argument, avoid dispute, avoid class. Just be a testimony. Testify for Jesus. Huwag po nating palitawing mangmang sila, tayo po yung matalino kasi ala silang alam. Don't do that. Just speak the truth in love. Ayaw mong madama nila yung ating love, yung ating concern. Kaya magandang kung ilan yung kasama mo sa trabaho, pinagpipray mo sila. May listahan ka. Mula sa manager, sa cook, depende sa trabaho mo. Ilan yung empleyado riyan na kasama mo. Pinagpipray mo sila. Punong-puno ka ng wisdom, leading ng Holy Spirit to reach to them. Anyway, lagi kayong nagkikita. Be friendly and be kind to everybody. Show to them the very life, the very character, the very meekness of Jesus. Wala silang option but to go to Jesus. Puno ang ating mga kababayan ng takot, sobrang takot. And Christ is the answer who lives in you. I said, Christ is the answer who lives in you. In closing, binili tayo ng dugo ng Panginoon. Pag-aari niya tayo. Ang pag-aari niya, iniingatan niya. Wala tayong problema sa mundo. Lahat ng sama atin. Sumunod tayo, tapusin natin kalooban niya. Magligtas tayo, manalangin tayo. At mag-ehemplo tayo ng kabanalan. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.